Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa Malacanang matapos umanong mahuli si Pangulong Coting Jr. sa tangkang pagtatago ng mahahalagang dokumento kaugnay ng mga kasong katiwalian. Ayon sa insider na hindi pa pinapangalanan para sa kanyang kaligtasan, biglang nagkaroon ng tensyon sa loob ng palasyo ng masabat ang ilang files na naglalaman ng sensitibong impormasyon ukol sa umano'y maaanomalyang transaksyon sa ilang ahensya ng gobyerno. Lalong lumaki ang iskandalo ng sabay-sabay na sumabog sa publiko ang mga ulat ng irregularidad, kabilang na ang mga proyektong may labis na halaga, ghost contracts at di mo rin paggamit ng pondo para sa pansariling interes. Agad namang nalawagan ng ilang senador at grupo ng mamamayan ng isang independent and transparent na imbestigasyon sa kabila ng pagtanggi ng Malacanang sa mga akusasyon at pagtawag dito bilang bahagi raw ng paninira sa administrasyon. Habang lalong umiinit ang sitwasyon, marami ang nagtatanong kung ito na nga ba ang simula ng pagbagsak na kasalukuyang liderato. Sa kabila ng mga isyong ito, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Pangulong Coting. Patuloy ang bagabang ng taong bayan sa mga susunod na hakbang at kambiyang maghatid sa inyo ng mga pinakabagong detalye at impormasyon sa pagpapatuloy ng krisis na ito sa loob ng Malacanang. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng basa. Pareho kami ng kapalaran, mga palangga. So ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga kaso-kaso, hindi po biro ito. Ang gastos ng mga bangag. Huwag kayong mag-alala. Darating tayo dyan sa lahat ng mga comment ninyo. So, dahil nga lumalaban ako sa kanila, legally, kaya galit na galit si Lisa Tanas. Kasi gusto nila umiyak. Ako, magmakaawa. Sorry naman. Alpot, patutot, butod, bigaon. Gusto nila magganon ka. Kasi ang intensyon ng mga kasong ito, katulad sa mga vloggers dyan sa Pilipinas, na mga kapwa ko vloggers, ang intensyon lahat niyan ay legal harassment. Ibig sabihin, yung panghaharas nila ay ginagawa nilang legal. Through paggamit ng pang-aabusong kapangyarihan katulad ng ginawa ni Bangag na kinausap ang presidente ng Timor-Leste para makuha nila yung ulo ni Bangag. 'Di ba? Ano ang sabi ni Taberna? Makikipag-ugnayan sila sa embahada sa DFA, recorded yan, hindi yan gawa-gawang kwento, at sa US Embassy. Kasi siguro, nag-uusap siguro siya ni Lisa Tanas, ipadukot, ipabalik yan dito si Maharlika sa Pilipinas para gawing persilapid. Siguro ganon yung mga usapan nila. Hindi nila ako agad-agad makuha, pero pwede nila akong kunin. Diba? Pwede silang mag-hire, katulad kay Pangulong Duterte, ng eroplano. Okay? Ng ano pa, ng mga sindikato para ipadukot ka. Yan ang pwede nalang gawin. Okay? Kasi nakita nyo na yung pattern ng kidnapping na ginagawa nila. Walang iya na tong Marcos Bangag na ito. Kaya, well, ako, araw-araw akong lalaban sa kanila. At yun nga, dito sa bagong pronouncement ng mga bangag na ito, ng bangag na ito, bagong pronouncement ni Senator Rubio, Secretary of State, tignan natin kung anong magiging kapalaran ng mga bangag. Kaya nga sabi ko, yung mga puting ahas, kung may alam kayo na may mga properties dito, dito ko sa Higno, sa Amerika, mag-email na kayo ng bonggang-bongga sa akin para ipacheck na natin sa Department of State ang kanila mga nakaw na yaman dito para ma-forfeit, papakinabangan ng gobyerno ng Amerika. Marami naman Pilipino dito. At least may pakinabang din kami doon, di ba? I-forfeit natin para ma-sanction na yung mga jutang ginimes na yan. Alright? Tata Basera, ay palangga, punta ako dyan. Dahil kita uli ng tsokolate. Naku, pinapataba mo ako. But thank you.
Yes, magkita-kita tayo ha. Birthday ni Vice President Inday Sara, bukas na yon. Ang mga alindog ninyo. Magandang gabi, Miss Marnica. Watching from Vancouver, sabi ni Mr. U Music. Okay? Ngayon, mga kababayan. So, itong mga sindikatong ito, natin ha, ano sa tingin nyo ang mga susunod na mangyayari? Okay, may katanungan ba kayo? May nagsabi dito, huwag kumpiyansa ma'am, tandaan mo, traidor ang admin, sabi ni Carmi. Yes, hindi naman ako nagpapakumpiyansa, di ba? Nag-ingat tayo. Daniel Maravilla, tapos si Torre, PNP chief. Yeah, alam nyo na, demonyo na gobyerno nyo. Ewan ko din sa mga Shonga Bells na mga general, imagine nyo na over, kayo, na bypass kayo. Di ba? Si Dean Chase nga daw po delikado. Isa pa yan si Dean. In-advisean ko na yan si Dean kung anong maganda niyang gawin. Na-advisean ko na yan palangga na yan. Hindi na nga kami nagkita. Dapat magkikita kami bago ako pumunta ng Hague. Okay? Ngayon, nag-hallucinate na si Bangag at si Romualdez. Ngayon, tagilid na. Kulang na ang budget nila. Ngayon, mga kababayan, this is very exciting. Itong bagong policy ng gobyerno ni Trump, very exciting to. Abangan nyo ang mga susunod na kabanata kung ano ang magaganap dito sa mga bangag. Hanggang kailan manggigipit ang mga bangag kay Maharlika? Lalo na kasi I'm talking sa Amerika, no? Marami tayong ginigipit. Sa Canada may ginipit sila, di ba? May taga-Canada na tinakot-takot ni Santiago. Sabi ni Channel 167, hello Palangga, you're there. Nagpa-follow ako sa'yo, mag-update ka pa. Follow kay Palangga. Yes, ano sabi niya? Nagpagdalabas si Mangga kay PRRD, hindi pa nakapasok yon. Yun nga ang malaking katanungan. Makakapasok ba si Mangga sa detention? Kasi ang sabi ni Kaufman ay relatives lang, di ba? So tignan natin kung makakapasok si Mangga. So ang tanong ninyo, anong gagawin ko kay Mangga pag nakita ko? Yan ba tanong nyo? Ano gagawin ko kay Aimee pag nakita ko? Anong gusto niyong sabihin ko sa kanya? Okay. Pag nakita kami, may sabihin ako sa kanya. Tignan natin kung magkikita kami. Pero syempre, magiging what? Scripted yan. Talagang attack dog nila. Okay. Sino? Mr. Yu. Sunod-sunod ang pagpapromote kay Remulla. Oo, yung si Clarissa Taratara. Fuck you daw, sabi ni El yan. Okay, anong gusto nyong itanong ko? Sige, baka magkita kami. Anong gusto nyong itanong ko? Ano sabi niya? Bigyan ng isang barangay na sampal. Hindi natin pwede sampalin yan, Palangga. Diyan ako makukulong pag sinampal ko siya. Loko ka. Hindi natin bibigyan niya ng sampal. Alright? Kailangan ni Aimee i-confirm na adik ang... Kailan i-confirm ni Aimee na judictus ang kapatid niya. Sabi ni Palangga, cotton fin. Yan nga. Itatanong natin sa kanya yan. Pwede natin itanong yan. Sabihin ko, tanong ng bayan. Okay? Isama niya si PRRD pag-uwi? Oh, I don't think so. Wala siyang power na ganyan. Walang power si Aimee. Pagpunta niya doon, bibit-bitin niya si PRRD. Believe na tayo kung kaya niyang kidnapin si PRRD sa loob ng ICC. Of course, gusto natin may uwi ang PRRD. Di ba? Selma ang loko ka. Ay, nako. Anong sadya niya doon sa The Hague? Okay, analyze natin. Well, ako nakikita ko sa mga picture niya, optics yan. Okay, pero ako naman, sabi ko nga, hindi naman natin pwedeng pagalitan yung ating presidenteng Sara Duterte dahil, soon magiging presidente na yan. Hindi na natin siya pwedeng pagalitan. Diba? Katulad ng sinabi ko dun sa dalawang palangga ko, nang bumoto kay Bam at bumoto kay Mangga,
Tinatanong nila kung magagalit daw ba ako sa kanila. Sabi ko, ba't naman ako magagalit? Hindi nga ako nagalit dun sa dalawa kong kaibigan. Tapos magagalit tayo kay Inday Sara dahil sinuportahan niya si Mangga. Diskarte niya yon. May diskarte siya. Abangan natin kung anong diskarte niya. Ngayon, itong si Aimee, okay, dahil mortal yan na kaaway ni Lisa Tanas. Tignan natin, dahil napagbigyan, napagbigyan based dun sa huling election, na re-elect ang lola ninyo, tignan natin kung sincere ba siya sa kanyang pakikipagkaibigan kay Inday Sara at kung sincere siya na mapanagot niya ang kanyang kapatid. Kasi sabi niya nga, ano ba sabi ni Inday Sara dyan? Si Marcos Bangag, ang kapatid ni Aimee, ang nagbasbas ang dahilan kung bakit si PRRD ay nasa loob ng ICC. So ako naman, tignan natin. Sabi ni Ruby Quizon, please ask kay Mangga, pwede niya ba ipa-impeach si Bangag? Actually, sinabi ko yan, di ba? Pwede nga siya mag-umpisa ng impeachment, di ba? Complaint laban kay Bangag. Right, ever since hindi na nag-uusap si Manang at Lisa Tanas, sabi ni Chrissy Books, alam ko yan. Pero kasi ang issue dito, Palangga, yung kapatid niya na alam niya na inutil, di ba? Chino Merabueno, thank you very much. Inutil pero inililigtas niya. Kaya naman tayo gigil sa kanya. Pero tignan natin kung ano yung kanilang game. Okay? Ano ba gagawin ni Aimee? Magpipresent ba siya ng Senate, yung wala pa naman silang resolution, di ba? Yung minutes ng meeting, nung Senate inquiry o Senate hearing, hindi natin alam. Okay? So, tignan natin kung hanggang saan ang optics ni Aimee. Sabi ni Cheryl, blood is thicker than water. I know, Palangga. Alright? Alam natin yan. Kaya mahirap magtiwala. Pero sabi ko nga, hayaan natin si Inday Sara. Diyos ko, siguro naman, hindi na yan magpapabudol muli. Diba? So, tignan natin. Pero hindi natin pwedeng sampalin si Aimee. Channel 167. Hindi siya pwedeng sampalin. Okay? Ang tanong, makikipag-usap ba ako sa kanya? Ang tanong kasi ganito, makikipag-usap ba siya sa akin? Siguro yun yung tanong. Kasi parang feeler naman tayo, naku, ayoko siyang kausapin. Diba? Kung ayaw niya rin pala akong kausapin, diba? So, tignan natin kung ano magaganap sa birthday ni Inday Sara. Basta tayo ay doon tayo sa peaceful and civil way of dealing traitors. Okay? Or dealing people. Now what? Ano to? Sabi ganon, Miss Maharlika, totoo bang ni-request ni PRRD, sabi ni Susan, na makita si Mangga? No. Wala akong, nandito na ako, no? Wala akong, sino nagsabi nun na ni-request si PRRD? Baka si Aimee ang nagre-request, hello? May nagsabi ba na vlogger na gano'n? I don't think so. Walang na-request. Walang na-request. Kasi nakausap ko yung brother ni PRRD. Nag-usap kami. May nag-send dyan. Sayang, hindi pa pala ako nag-post ng picture. First night, when was that? 2 nights ago, nagkita kami ni Kuya Bong dun sa isang party. Na-invite kami ni Reggie. Reggie, shout out sa'yo. Ako, pinakain kami. Sarap ng mga lutong bahay. Talagang bongga. So, nag-usap kami ni Kuya Bong. Tinanong ko siya kung anong house of PRRD. Ayun, sabi niya ng ganon. Talagang maganda yung kondisyon ni PRRD. Yun ang sinasabi niya. Ang sinabi lang niya sa akin na minention niya kung sino yung mga nandito like si Aimee. Pero hindi niya sinabi na nire-request. Dapat sinabi niya yun. Walang ganun. Ang daming witness doon. Nag-uusap kami, nagkakainan kami.
andun si Spokesari Roque at marami pang iba. Walang ganon. Ewan ko kung saan, I don't know kung saan ang galing yan. So kung may nagsabi man yan, baka kathang isip. I don't know. Alam niyo naman ang mga optics, di ba? Optics ni... Pero huwag kayong mag-alala. Iko-confirm natin yan. Okay, pero kasi yung last kasi na nag-visit kay Pangulong Duterte, si Kuya Bong yung kapatid niya. So, hindi ko narinig yung mga ganyang eksena. Nag-freeze na naman tayo. Baka may dinalang documents si Mangga para makatulong sa kaso ni Tatay Digong, sabi ni Enting. Possible yon. Pero ang ginagawa kasi ni Amy, syempre, last minute, di ba? Sinuportahan siya ni Inday Sara at kayo naman, yung iba sa inyo, bumoto. Nabudol kayo, di ba? Pabudol muli kayo. So, wala tayong magagawa dyan. Freedom nyo yan. Or I don't know, kung nakakaduda nga yung, di ba? Yung election dahil may pandaraya. So, hindi ka natin alam kung talaga ba nanalo si Mangga. But ganun pa man, okay, kailangan i-push ni Atty. Glenchong, nila Atty. Vic, nila Atty. Respicio, lahat ng mga magagaling, Atty. Lambino, Duterte 10, Duterte 7, lahat kayo dyan, kailangan pagtulungan nyo yan, i-push nyo yan, napanagutin nyo si George Garcia. Dahil mismo ako, kitang-kita nyo, pinost ni Atty. Glenchong, sinend ko sa kanya, na nire-restrict ang, nire-restrict ang pag-disseminate ng information ng bunganga ko dyan sa Pilipinas. Ayaw ipalabas ng COMELEC. Legally, ni-request nila sa Facebook. Ito naman si Facebook, ginawa, I don't know kung anong panghaharas na ginagawa ng gobyerno ng mga bangag dyan sa Facebook Philippines. Baka tinatakot sila na ito, pag hindi nyo ginawa, ito yung mangyayari sa inyo. So kitang-kita yan, may ebidensya yan. Isasama natin lahat yan sa mga exhibit. Okay? Excited ba kayo sa mga exhibits natin? Isama natin lahat yan. Ngayon, ipalit si Amy kay PRRD. Maganda yan. Sabi ni Ruby Castillo, ipalit si Amy kay PRRD sa detention. I think, may sinabi si Kuya. Ay, hindi ko pala pwedeng sabihin kasi ayoko siya pangunahan. Actually, si Kuya Bong may message kay Amy. Pero hindi ko pwedeng i-share sa inyo. Kasi siya ang magsasabi nun, hindi ako. Diba? Para naman excited ako. Tsaka ako na lang sasabihin, kailangan marinig natin. Okay? So, ang tagal, ilang oras kami nagchikahan. So, wala akong narinig na ganyan. Sabi ni Dance, ang nagsabi, ma'am, yung mga tindera ni Mangga, may appointment ko, no. Although, here's the thing. Tama ba? Ito lang naman Teka, iisipin ko kung tama bang sabihin ko tong information na to. Okay, I think pwede kong sabihin. Alright? So kasi 'di ba, nakita niyo nagpicture-picture siya sa kay Kaufman. Si Kaufman kasi 'di ba siya yung counsel ni Pangulong Duterte. So sa pagkakaalam ko lang, siya yung may parang final say o may control. Maybe mali ako Pero ang pagkakaalam ko, si Kaufman ay wag na lang. Sorry baka kasi hindi dapat sabihin. Teka, pag-isip ako isang segundo pa. I think it's, wag na. Wag na. Sabi ng isipan ko, baka magkamali ako, wag ko na lang sabihin. Abangan na lang natin. Kung magkakaroon siya ng appointment, edi good for her. Diba? Tignan natin. Pero ako, ang naulinigan ko lang talaga, siya nga yung lead counsel, Jai. So, tignan natin. Kasi diba ang sabi ni Inday Sara, ang pwede lang, ang nalala ko talaga, baka magkaroon ng changes na mga family pala, o loved ones, or mga family, blood-related, diba? Ang pwedeng bumisita kay PRRD. Yan ang pagkakaalam ko.
So, yung appointment ni Mangga, hindi ko alam yan. Alright? Ano to? Dali lang. Dali lang. Tingnan natin to. May pumasok eh. Okay. Ano to? Ah. Yeah. So, tignan natin. Okay, may nag-text sa akin galing sa loob ng ICC. No, charing lang. Basta ha, eto lang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ko alam yung appointment ni Amy, pero ang pagkakaalam ko talaga, pamilya lang. Pamilya, pamilya, pamilya. So, kung may mga eksenang ganyan, itanong natin kay... Okay, tingnan natin. Okay, talagang may mga pumapasok pa itong mga palangga ko. Kaya love na love ko itong mga to eh. Okay, dali lang, mga hitad. Okay. Buti na lang hindi ko sinabi. Okay? Tawa tuloy ako. Buti na lang talaga pinag-isipan ko, no? Hindi ako nadulas. Okay? Basta yun lang yun. Okay? Yun yung so far. Ano bang naulinigan nyo? Baka hindi ko alam. Ang alam nyo dito, exciting dito sa The Hague. Ang daming chika boom boom. Ang daming chika boom boom. Ang ganda ng mga pangyayari. Sobrang bongga. Ay, nako, Pero pumunta kayo dito palangga. Pero ako naman, mga kababayan, kahapon ngarag ako. Actually, di pa ako natutulog kasi nagkwentuhan kami dito, no? Actually, sila lang pala. Ako kasi nagtatrabaho ako. Alam mo naman, kahit na malayo, kailangan ko magtrabaho. So may mga tinapos ako ng bonggang-boga. Sabi ko, dyan na lang muna kayo, magchika boom boom kayo. At ako'y maghahanap buhay muna. So kaya, yan, so far nagawa ko na naman yung task ko din. I'm good. Alright? Kaya nagyaw-yaw ako. So ngayon, actually meron kaming lakad. Anong oras na ba? Oh my God! Meron kaming lakad alas 7 na ng umaga. Punta kayo bukas ha, magkita-kita tayo. Sabi ni Gerson, ma'am, boboljakin niyo ba dyan si Amy? Hindi ka natin siya boboljakin. Anong gusto niyo? Hindi natin siya... No, sabi ko nga, hindi naman tayo kilala na nananapak. Nakita niyo ba akong nanapak? Wala naman akong ganun. Pero depende yon. Sayaw kayong dalawa ni Spokes, bongga, bangag, song-song dan, sabi ni Cotton Fin. Ayon. Teka na nga natin. Teka, text nga ito si Palangga. Ngayon, kumusta si Mangga, ma'am? Excited over the US case ni Lisa Tanas. Okay, sabi ni Selma Ang. Tignan natin yung tungkol kay Mangga. Dami mga palanggingging. Hold muna kayo, baka may breaking news ako sa inyo. Alright. Okay. Okay, so ngayon sa mga katanungan, magla-live tayo bukas. Yung tungkol kay Amy, ayoko naman pangunahan dahil wala naman, sabi ko nga sa inyo, I'm not sure kung anong magic ang gagawin ni Amy. Basta for FYI, basta ang pagkakaalam ko family lang ha. So yan lang muna ang masasagot ko sa inyo. Kailan ka uuwi dito sa Pilipinas? Sabi ni Mads lang. Troll ka ba? Gusto mo ako magurgur? Actually, yung gusto kong mag-shoutout kay kuya tuloy, kay Ate Joy. Dahil ang bongga ng resort niya sa Zamboanga ba 'yon? Oh, no, not Zamboanga. Somewhere, nakalimutan ko na. Aurora, Zamboanga del Sur. Aurora ba? Zamboanga del Sur. Ang ganda ng resort niya. Sabi niya, Marlica, punta kami daw ni Harry. Sabi namin ni Harry, wanted kami doon.
Wanted kami, so tsaka mo na kami imbitahin. Wanted kami sa mga bangag, gugurgurin kami. Palangga, gusto mo ba kaming magurgur? Alright? Allowed si Mangga if purpose of defense evidence submission under Kaufman. No, but naman, hindi naman siya mag-witness. Kung ako titingin, JJ, hindi siya pwedeng pumasok kasi nga family lang. Kung gusto niya mag-present ng evidence, ibigay niya sa kung ano man yung gusto niya, paper, ibigay niya kay Kaufman. Pero tingnan natin anong gawin ni si Inday Sara naman yung BFF niya, hindi naman ako. Diba? Kasi kung ako ang, well, malabo pala yon. So tingnan natin kung ano yung magiging eksena. Okay? Yep. Tsaka unang-una, hindi naman abogado si Amy. Hindi naman siya legal counsel, isa sa mga counsel ni PRRD. Pero hindi ko talaga alam yan yung tungkol sa na gusto siya makita ni PRRD. Sana PRRD gusto mo rin ako makita. 'Di ba? Sasabay na ako kay Inday Sara, 'di ba? Actually ako na mag-ano kay PRRD, ako na mag-chika boom boom, pwede ako magstay dito. I have like 200, I have 2 months and 1 week to stay. Straight yun Okay? At saka one way ang ticket ko. Wala kaming ticket pabalik. Hindi namin alam kung kailan kami uuwi. Kasi nga gusto ko na, ako na nga ang kukuha kay PRRD, mag-i-invisible na lang ako. Di ba? Yun na nga. So ngayon mga palangga, eto tignan ninyo. Okay? Yung mga gumagawa niyan, ng mga na yan, kay Amy, na sinasabi, PR lang yan. Tignan ninyo, PR lang yan. Si di ba? Si ES. Hindi makapasok. Abogado niya yun Si ES, Midaldea. Nakita nyo ba? PR yan. Magkano kaya bayad dyan? Sa PR firm ni Amy. Tignan natin kung hanggang saan darating ang PR ni Mangga. Wala po. Basta ako talaga sinasabi ko sa inyo. Ako, si Kuya Bong andito pa si Kuya Bong. Kausapin ko nga siya verify ko. Wala talagang ganyan. So napaka naman ni Thank you for what you do. Always worth it to do what is right, sabi ni Irene Baluya. Yeah, thank you palangga. Gusto niyo magtanong dito sa eksena dito sa The Hague? Alam mo, nakakaiyak kanina kumain kami. Uy, sa palangga ko palangga ng bayan. Si Anton, hindi na ako nakapunta sa inyo kasi ngarag-ngarag ang beauty ko. Ang daming nag-i-invite. Tataba na naman ito, baba na naman si Inday. Ang festlock ng lola nyo. Tataba na naman kasi ang dami talagang mga nag-i-invite. Tapos si Tata Basera, dadala pa ako ng tsokolate. Ay, thank you palangga. Dala niya ako. Ako nga lang nakakaubos ng chocolate palangga kasi mga chikiting patrol ko, hindi naman sila mahilig sa tsokolate. Kaya ako lahat lumalapang noon. Diba? Yung mga binibigay niyo, ako lahat lumalapang. Then Scorpion, not true na requested si Mangga. Yeah, yun lang ang pagkakaalam ko. Hindi siya re-request ni Pangulong Duterte. Hindi siya re-request. Okay? Ako gusto ko ma-request. PRRD, kung naririnig mo ko, baka gusto mo ko i-request. Kaso hindi rin ako pwede pumasok dahil na hindi ako pamilya. Unless lang kung magpapa-adapt ako kay Inday. Magpapa-adapt ako, di ba? Maganda ako ng legal papers, di ba? Pwede siguro ako pumasok. Alright? Ingat sa mga bodyguards ni Mangga. Yeah, mag-ingat talaga tayo. Alright? Kumusta na pala si Sas? Di ba yung kay Sas, na-unpublish yung kanyang vlog, kanyang Facebook? Yeah. Nausap ko siya na nag-birthday siya. Tingnan natin kung mariretrieve pa niya. Lahat kami ginugurgur Lahat ng mga Facebook namin ginugurgur. So, sabi ni Dance, very suspicious na napayagan si Mangga bumisita pero hindi siya blood-related. Yun na nga, palangga. Sabi ni Mr. You Music, may kanta ka sa akin. Ay, may bago na naman akong pakikinggan. Sabi ni Jacob, okay? Ni Smart ka, excited kami in case mag-meet kayo ni Mangga. Talaga may excitement na ganon. Okay. Ako wala naman akong problema sa kanya. Wala naman akong kasalanan.
Siyang may kasalanan, di ba? Sa bayan, ako wala akong kasalanan sa inyo, ha? Sabi ni LG, after the Unos Marlica, one day Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!